Nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis, ang unang Latin American leader ng simbahang Katoliko. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan sa mundo bilang pakikiisa sa pagdarasal at pag-alala sa naging buhay at legacy ng Santo Papa sa loob ng 12 taon. Narito ang report ni Mon Gualvez. Napuno ng hiyawan ng St. Peter's Square sa Vatican ng masilayan si Pope Francis sa balkonahe ng Basilika. Easter Sunday appearance ito ng Santo Papa. Naka-wheelchair si Pope na bumati pa ng Happy Easter sa mga Katoliko. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Nakipagpulong din si Pope Francis kay US Vice President J.D. Vance. Hello. So good to see you. Isang Katoliko si Vance. Kasama niya bumisita sa Italy ang kanyang pamilya nitong weekend. Una nang tinutulan ni Pope Francis ang ilang paghihigpit ng Trump administration, lalo na ang immigration policy sa Amerika. Nagkaroon ng formal na pulong si Vance at ang Vatican officials. Hindi na rito nakasama ang Santo Papa. Hanggang sa inanunsyo ng Vatican ngayong araw na pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Namatay si Pope sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagkaroon din ng opisyal na anunsyo ang mga kardinal. Bago ang pagpanaw ni Pope Francis, higit isang buwan siyang na-confine sa Gemelli Hospital sa Italy dahil sa double pneumonia. Nagpunta pang Italy ang News 5 para i-cover ang kalagayan noon ng Santo Papa. Tumagsama ang Katoliko na nananalangin ng kanyang paggaling. Kahit nakalabas na ng ospital, binigyan pa ang Santo Papa ng 2 buwan ng mga doktor para magpahinga at magpagaling pang lalo. Makalipas ang isang buwan, ngayon, unti-unti ulit na dumarag sa mga tao sa harap ng St. Peter's Square para naman magbigay pugay sa namayapang si Pope Francis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.